Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. May katanungan ako, kapatid. Pag magsala tayo ng mayat, ano bang niyat natin? Ano, kung halimbawa sa normal na salamat, di ba mag-niyat tayo ng sali? Halimbawa, pag-alisay. Pero niyat yun. Pero kung sa mayat, ano bang niyat natin? So, ang niyat natin, yung niyat na ito'y hindi na siya binabanggit ng bibig, yung niyat ay kung ano yung nakita mo, yun ang intensyon mo. So, kung ang nakita mong patay, mag-niyat ka doon, magsala ka ng janaza. Ganun lang kasimple. Salahin mo yung patay. So may, ano po, ano may pinagkaibahan po ang babae pati lalaki sa bata doon sa niyat? So, nakikita natin, kapag yung babae ang namatay sa gitna, so alam na natin, babae at nagsala tayo ng janaza. So, niyat natin, makikita natin na doon sa nakikita nating patay. Basta ang ano doon, nagsala ka ng janaza. Yan ang niyat mo. Na hindi na babigkasin ng bibig. Paano pala brother pag ano? Pag magtatakbo sa janaza, Allahu Akbar, tapos Al-Fatiha. Pagkatapos ng Al-Fatiha, Allahu Akbar. Tapos susunod ay salawat. Ganun lang, apat na ganun. Oo. Kaya huwag kang magtaka, Allahu Akbar. May babasahin ka dyan. Una, pagkatapos magtakbir, Fatiha. Takbir ulit, salatu ala nabi. Tapos, salat, oo. Tapos yung pangatlo. Pagkatapos ng takbir na pangatlo, yung dua ng mayat. Ganun lang, tapos magsalam na. I-memorize natin to. Inshallah. Sa mga dua, dapat maging ano dito, yung patay, yung babae, yung bata, yung lalaki, lalaki, iba-iba. Yung gamitin natin na sa likod. Yung grammar. Pag bata, halimbawa bata, tapos may pinagkaibahan po ba yung batang babae at batang lalaki doon sa dua? O parehas So, sila? yung itanong natin sa ulama, kaya nakalagay dito, Allahu alam bisawab, kung may pinagkaibahan, yung itanong natin, pero ang nakalagay lang dito bata, So, walang specific. parang specific. So, hindi natin alam kung ano ba, Allahu alam bisawab, itanong natin sa mga ulama natin o sa mga taong may alam tungkol dito. Sheikh, pwede po ba ugasan na ang lalaki ay ugasan niyang mayat na babae? So, Halimbawa, sa mga family. ang babae, ang maghuhugas sa kanya, babae. Ang babae pa din. Ang lalaki. How about may, kumbaga, asawa? Yun. So, kung wala na talagang lalaki, wala na talagang lalaki, Walang babae ang namatay, lalaki ang namatay, wala na talagang lalaki. So, kung asawa mo, so, ang mahalaga doon, mapaliguan ka. Ang pag namatay yung babae pa rin. Babae pa rin. Hindi pwede lalaki. Hindi pwede lalaki. At yung pagpapaligo, napakaraming nanliligo ng mayat ngayon hindi marunong. May babasahin ko ba? May paraan, inshallah talaga pag-aralan natin, hindi na mahaba, kaya lang pinapahirapan ng mga tao. Kaya kung obserbahan mo, ingat tayo dito. Dahil pag-aralan natin ng maayos talaga. Minsan sa mga pamilya natin nangyayari, yung mga taong nanliligo ng patay, hindi ka papaliguan kung wala kang ring ibibigay. Di bid'ah, haram. Yung mga tao na to, patay, napapatayin ka pa. Kung malaman na mayaman ka, tatanungin, kung malaki ang bahay mo, na-experience ko to. Itong nagpaligo, may namatay na uncle ko, may pira, nagre-request yung mga tao, hindi ka papaliguan kung wala kang ring. Yung ring daw yun, para daw sa kadalisayan ng mayat. Hindi naman nagawa ng propeta. Lalaki. Ano ba yung mainam? Babaho yung patay? O yung ring na yun? Mas mainam, ilibing ka agad. Hindi patagalin. At hindi talaga patagalin. Yung problema doon, hindi papaliguan dahil sa walang ring. Dapat lagi. Yung mga tao na tulog-tulog ng luloko. Kaya mag-ingat tayo. Napakaraming nagpapaligo ng patay, nagre-request ng pira, ng ring, kung mayaman ka, dapat ganito, ganito, ganito. Yun ay, sway na sa batas ng Islam. So, naging negosyo na to.
So mag-ingat tayo sa mga ganong gawain. Ayan. Sige. So, may katanungan pa ako kapatid. Halimbawa magpaliguan natin ang mayat. Pwede ba tayong gumamit ng mga gloves? Mas mainam. Para Oo. kagaya ng mga ginagamit. Oo, tayo marumi. Kung magpaligod tayo, hawak tayo pati sa puwit niya para labasin yung tayo. So may mga paraan na magbaligo. Inshallah dapat marunong tayong lahat. Ang pinakamahalaga sa Islam, kasi nangyari doon sa amin, napaganda mashallah. Napag-aralan natin to nung nakapunta si Sheikh Harun doon sa amin. Every Friday,